Attorney, yung una ko siguro tanong talaga dito, yung pong ruling ng Supreme Court ay lumabas noong February, pero naisapubliko lamang kahapon o noong isang araw. Bakit ho nagtagal ng ganito? May mga proseso kasing pinagdaraanan yan doon mismo sa Korte Suprema, no, hinggil sa paglalabas nila ng desisyon. So maaaring ito ay may petsang February dahil noon pinagdesisyonan, pero tumagal siguro dahil sa sinusulat pa ang desisyon. Nagmi-meeting kasi yan muna, bubutuhan at saka parang sinusulat yung mismong desisyon. So hindi natin alam kung paano ito nilabas o dinakit bago i-publish o ibinigay sa publiko. Pero ang mahalaga, Pinky, Opo. ay nakuha natin ng hustisya dahil finally sinabi ng Korte Suprema na dapat ay litisin. Hindi po pwedeng i-dismiss ang kaso laban kay Dalia nang hindi man lang dumadaan sa paglilitis. Hustisya ito sa pamilya ni Enzo Opo. Pastor. It's good you mentioned that, attorney, para po maliwanagan din kami. Ibig sabihin ho nito kasi hindi natuloy ang paglilitis dito kay Dalia. Tama po. Tuloy po yung paglilitis sa kasalukuyan laban kay Angel, kay Piuto Angel at dun sa kay Sandy de Domingo. Guzman. Okay. Yung kay Dalia lamang ang hindi natuloy. Kaya ang sabi ngayon ng Korte Suprema, dapat hayaan nating litisin siya at doon niya patunayan kung inosente siya sa mga akusasyon laban sa So kanya. yun po ang tanong ko bakit natuloy yung paglilitis sa dalawa at kinatiga ng Court of Appeal si Dalia? Yun nga po, yun din po ang naging nakitang issue ng Korte Suprema na paanong nakita ng Court of Appeals na tama ang desisyon ng Korte na ituloy ang paglilitis doon sa dalawang kanyang co-accused, samantalang yung kay Dalia ay hindi nila kinatigan o ang desisyon ng Korte. So ang nakita nga po namin doon na sinabi namin sa Korte Suprema na pinaniwalaan naman ng Korte Suprema ay parang nagkaroon ng double standard. Mm. Dapat kasi ang titingnan lamang ng Korte ay kung merong basihan ang reklamo, probable cause. Hindi pa pinag-uusapan dito kung guilty or not guilty. At sapat naman yung basihan para akusahan at litisin si Dalia dahil parehong ebidensya lamang ang inihain doon sa kanyang dalawang co-accused. Ano po ang susunod na hakbang ng pamilya Pastor ngayong may utos na sa Supreme Court? Dahil tuloy-tuloy naman po ang paglilitis dun sa dalawang akusado na nakakulong, ang susunod nating hakbang ay sikapin na maaresto si Dalia at kami nananawagan na baka mas magandang sumuko na siya ng kusa at linisin niya ang kanyang pangalan sa tamang proseso sa hukuman. Doon po tayo ngayon tututok ang paglolocate sa kanya at kung matatagpuan siya, ipapaaresto, dadala sa Pilipinas para maituloy ang paglilitis sa kanya. Attorney, may balita ho ba kayo kung nasaan siya? Ang huling information namin, Pinky, ay nasa Indonesia at doon kami nag-file ng letter request sa DOJ para sa kanyang extradition. Dahil nga na-dismiss yung kaso sa kanya ng CA, ng Court of Appeals, natigil yung proseso ng extradition. So muli namin sigurong bubuhayin at aalamin namin kung naroon pa rin siya. Meron pa pong ibang report akong nabasa, but subject to verification, sir, maliban po sa sinabi ninyo na sa pagkaalam nyo nasa Indonesia siya, meron pa bang additional information that you know about Dalia? Sa ngayon meron kami mga na-receive din na reports but we are not making it public muna until we validate with the PNP, the NBI, and the Department of Justice. Mhm. Ano po ang panawagan ng pamilya para maiharap po sa hustisya si Dalia? Ang panawagan po ng pamilya Pastor mula noon hanggang ngayon ay ang katotohanan na kung siya naman ay naniniwala na wala siyang kasalanan, hayaan natin ang hustisya ay gumulong sa tamang proseso. Na nawagan po kami na sumuko na si Miss Dalia Pastor at sa korte niya patunayan ang kanyang innocence upang lahat po ay malaman kung ano talaga ang katotohanan. Attorney, mabilis lang po, no? Dahil nga natuloy po yung paglilitis ng dalawa, sakaling maibalik po si Dalia dito, what happens to the proceedings? Does it start from zero? Does it go back to zero? Magsisimula muli para kay Dalia. Ibig sabihin ay i-adapt namin ng prosecution yung ebidensya namin laban sa kanya, pero dahil hindi naman nakakapag-participate yung abogado niya nung panahon na yon, maaaring ipatawag muli ang aming mga testigo upang mabigyang pagkakataon ng abogado ni Dalia na magtanong o mag-cross-examine sa aming mga naging testigo. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Enrique de la Cruz.